Nueva Ecija, nagtaas ng 5 hanggang 10 piso kada kilo, gaya ng talong, labanos, sigarilyas, okra, siling panigang at kamatis. Tulad ng gasolina, tumaas ang pamasahe, sigurado, tataas na agad ang mga gulay. Hindi naman gaanong apektado ng dagdag puhunan na ito ang mga gulay galing Baguio kahit mas malayo ito. Bukod sa marami raw ang ani, di naman daw nagtaas ng singil ang tracking services na nagdi-deliver ng gulay. Repolyo lang daw ang tumaas dahil ito raw ang konti ang ani. Stable ang presyo ng ibang gulay sa Balintawak Market na galing Baguio. Pero wag daw magugulat kung pagdating sa mga retailer sa palengke, mataas lahat ng gulay kahit yung galing Baguio. Ang retailer na si Aling May, siningil kagabi ng dagdag pasahe ng kanilang nirerentahan sa sakyan. Mula 260 noong nakaraan, 330 ang kanyang binayaran. Natural lang daw na ipasa nila ang dagdag puhunang ito sa consumer. Magtataas po, kaunti lang. Yung tama lang. Mga tigma magkano kada kilo? Na kaunti lang, basta may kikitain pa rin. Kami naman na mga nagsasakay, minsan nalulugi kami. Minsan katulad niya, mabigat ang karga. Siyempre magastos sa krodo yon. Sa Mega Q-Mart naman, nagtaas ng tig 10 piso kada kilo ang presyo ng mga isdang dagat tulad ng galunggong, bisugo, hasa-hasa, tulingan at dalagang bukid. Sabi ko, bakit sobrang kamahal-mahal? Sabi niya, galing nga yan sa gasolina. Lahat yan. Piktado lahat. Mahal talaga. Kasi dati mas mura-mura konti. Ngayon mahal na. Pero okay lang. Kung kailangan Tumaas naman ng tig 5 piso kada kilo ang isdang tabang gaya ng bangus at tilapia. Araw-araw tumataas ang presyo ng gasolina. Ano po yan magmamahal na araw? Ngayon mahal na araw, tataas na naman yan. Naka 1/3 na ang malaki natin. Kahit nagtitika sa baboy ngayon, nagmahal pa ang kilo nito sa Mega Q-Mart. 190 per kilo ang liempo at 180 ang laman. Mataas daw kasi ang presyo ng feeds. Pero sa Balintawak Market, bagsak presyo ito sa 160 kada kilo ng laman at 165 kada kilo ng liempo. At yan, Connie, ang presyo ng ilang mga bilihin sa Balintawak at Mega Q-Mart ngayong Miyerkules ng umaga. Paalala lang sa ating mga mamimili, pwede pong magkaiba-iba yung mga presyo niyan. Depende po sa pamilihang kanilang suki. Connie? Maraming salamat, Trisha Zafra. Nag-ulat ng live mula naman sa Quezon City. Sa gitna pa rin po ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng petrolyo, ang mga magsasaka at mangingisda, bibigyan na rin daw ng fuel subsidy ng gobyerno. Narito ang report ni Steve Dailisan. Sa palengke dinala ng mga grupong Gabriela, Bayan at Anak Pawis ang protesta nila kontra sa sunod-sunod na oil price hike. Pati raw kasi mga pangunahing bilihin, apektado ng walang patid na pagmahal ng langis. Katunayan mula Enero, 9 na piso na ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina at 10 piso naman sa diesel. Depensa naman ng Energy Department, sadyang mahal daw talaga ang presyohan sa world market. Sinisiguro po natin na yung dagdag ng mga oil companies ay hindi susobra dun sa kung ano po ang ginalaw sa international market. Gayunman, pinag-aaralan na ng palasyo ang pagbibigyan ng diskwento sa langis para sa agricultural sector. Ipinalilista na mga mangingisdang gumagamit ng demotor, mga magsasakang gumagamit ng traktora at mga dilangis na bombang patubig at maging mga delivery truck. We hope na ma-implement po ito doon agad-agaran within the next 2 weeks po. Yung pong budget will depend. Ang naghahawak po dito is DOE. So basta po sinasabit namin sa kanila. Ayon sa Department of Agriculture, hindi lahat ng mga mangingisda kwalipikado na mabigyan ng fuel subsidy. Kinakailangan daw kasi rehistrado yung kanilang mga bangka sa Marina o di naman kaya sa Philippine Coast Guard. Habang yung mga magsasaka naman, kinakailangan nakalista yung kanilang mga water pumps, yung mga sasakyang pang-agrikultura at mga delivery trucks sa kanilang Municipal Agriculture's Office. Salamat pag nag-discount kasi ang mahal naman talaga ng gasolina Gayunman, may hirit sa gobyerno ang grupong ito ng mga mangingisda. Kung maaari nga, dapat yung VAT, dapat hindi mo muna ngayon, alisin na sa amin, sa kagaya namin maliliit ang kinikita namin, dapat hindi na kami isama sa VAT kasi napakalaki naman kasi ng VAT Sa 1,000 kasi halos 100 napupunta sa VAT. Una nang sinabi ng palasyo na kailangan manatili ng VAT para di maapektuhan ang kita ng gobyerno. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Pagbaga ng isang malaking eroplano sa buntot ng isang jet sa isang airport sa New York. Nakunan sa video. At Natalie Portman, itinigil muna ang pagiging vegan ngayong buntis siya.
Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger. Can afford mag-beef ngayong payday. Can afford ang saya. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap!